Hello mga ka-abroad, mga ka abroad. Ayun na, dumating na aming hinihintay na deliver. Deliver ng mga epektos ng mga gagamitin natin sa deposito. Saka dito sa paglilibel natin ng lupa. Lalagyan din kasi ito ng mga dalawang pato ng hollow blocks dito. Yan. Para pang-retain ng lupa, para makuha yung tamang taas. Ayan. Kaya yung karamihan naman dyan ay gagamitin namin doon sa Poso Negro, pag-asintada at paggawa ng pinakabahay ng CR sa yung kabilya. Ayan, nandyan yung kabilya. Tapos may kasama yung buhangin. So yan yung hinihintay natin kayo ng umaga. At least na-deliver naman lang mabilis-bilis kasi busy sila kanina, kaya ngayon lang na-deliver. Pero at least mabilis-bilis na rin yan. Ito naman ay nilalagyan na ng dingding itong abuhan. Nilipit ko nga pala sa parting ito yung abuhan kanina. Nandito yung abuhan. Kaso pag sinasara ito inaabot. So nilipat natin dito sa kabilang side. Dito na lang natin lalagay yung lutuan ng kalan ng diuling. Ayan. So sa ngayon yun muna ang ating ginagawa. Yang bahagi ito ng abuhan. Lalagyan ng dingding yung parteng yan. Yung taas naman yan ganito rin ang mangyayari yan. Kawayan na rin na maging pinakadingding yung taas na yan para takas dyan yung mainit na hangin kapag nagluluto dito sa abuhan, dito sa lutuan. Diyan i-escape yung mainit na hangin dyan para hindi kulob, para lagpasan pa rin yung hangin. So yung pa-deliver namin ito ay magkano na ba dito? 10 ay 945 yan. 945. Mahigit na 9.4, humigit kumulang 9.4. 9,500 pesos yung halaga nitong isang deliver nito.
Sige. At mga kabrod, mga kaex-abroad, dumating na naman po tayo sa punto na kailangan nating magpahinga sa isang araw na trabaho. At eto na yung ating mga in-order na materyales. Tulad ng semento, yung hollow blocks, kabilya, yung iba pang mga gamit sa pag-asintada ay na-deliver na. At ito rin, finishing touches dito sa banggirahan. At ito naman yung ating kusina. Yan, mayroon ng dingding. Medyo dumilim ng konti dito. Kasi yan, dahil sa dingding na yan. Eh, hindi naman pwedeng lampasan ng hangin sa dingding na yan. Kasi paano ka magluluto kung malakas ang hangin sa labas? Eh di pabago-bago yung takbo ng ano mo ng apoy na kailangan na hindi nahahanginan yung abuhan. At ito, lalagay na lang ito ng cover. Lalagay na rin yan ng cover. Parang kawayan na lang din na ilalagay yan. Ganyang style para mga grills na kawayan. Ayan. And ito rin yung gagawin nila bukas. Mayroon na nakahandang tolda para hindi mainit. Ayan. Ito nga pala yung labas ng ating kusina. Ayoko kasi ng may nakasubo-subo pa dito, parang pangit tingnan. Kaya ganito ang ginawa ko. Tingnan nyo naman dito. Hindi naman siguro masyadong pangit tingnan, di ba? Pag dito gagaling. Ayan o. Ayan, pinaka-extension ng kusina. Kaunti lang naman yan. And yung ating yung ating kanal almost done. Naghihintay na lang kami ng ulan para masubukan kung talagang epektibo ito. Ayan o. Almost done. Talagang malapit na matapos yan. At tingnan nyo naman yung panahon, parang nagbabadya na naman yung ulan, parang magjo-joke na naman to, joke time na naman to. Yung akala mo talagang dire-diretso na yung ulan, tapos kapag naipasok mo na lahat ng sinampay mo, saka naman biglang wala lang. Ilang araw na ganun puro joke lang. Nawawala yung ulan pag naisilong na yung mga sinampay. Eto nga, ready na yung kanilang paghahaluan ng simento dito bukas no. Meron na ring tubig sa drum, puno na rin yung tubig sa drum. And yan, bukas magang-maga start na kami na pag-aasintada dito sa CR. Yan. Ayan na, okay na yung okay na yung ating bahay kubo. Almost 90% na finish na yung ating bahay kubo. Yun na lang mga yung level ng lupa na lang. Ayun nga pala, yan ang isa sa pagtutuunan natin ng pansin. Medyo gagamitan natin ng hollow blocks yan para pumantay yung lupa. Para may pangpigil dun sa pagguho ng lupa. Lalagyan natin ng asintada na 1 patong o 2 patong maximum. So ganun. Depende sa magiging sa kalalabasan. So yan mga kabrod, sa ating day 15. Eto, narinig nyo, medyo umuulan na pumapatak-patak ng ulan. Sana magtuloy-tuloy ito. Makatikim naman kami ng ulan. Simulan dumating ako dito sa Pilipinas, umulan naman yata mga 15 minutes. Pinatikim naman ako ng ulan na 15 minutes. Dire-diretso 15 minutes. Nabasa naman ng balis-bisan. Pero yung talagang tunay na ulan, wala pa. Patikim pa lang yun, yung
na-experience natin yun. Gusto ko ma-experience yung medyo malakas-lakas na ulan para naman ma-feel natin at lumamig yung paligid. Kasi yung paglamig ng paligid, isa sa kinakailangan mangyari ngayon. Ay, sobrang init na ng panahon dito. 48, biruin nyo sa ibang lugar, 48 degrees centigrade. Di hamak na napakainit talaga. Kumpara ng mga nakaraang taon, na halos 35 lang yung pinaka-maximum. Ngayon, po 48. Grabe. Kaya etong ulan na ito, relief ito, sa relief kung talagang magtutuloy-tuloy itong ulan na ito. So, yan lang muna mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad mula dito sa Bicol, ang probinsya natin. Hanggang sa muli, hanggang bukas. Excited na ako para sa bukas kasi marami kaming tatrabahuhin bukas, marami kaming gagawin. So, maraming salamat sa panonood and good luck sa inyo lahat. Bye-bye.